Ika-55 kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiti ang ating bida sa kanya at sinabi na kupal. Sino ngayon ang bata na mainitin ang ulo at padalos-dalos? Napahawak ito sa espadang kahoy ng mahigpit. Na sumisigaw habang papasugod na walang hiya ka. Winasiwas niya ang espadang kahoy sa ating bida pero madali lang niya itong naiwasan. Mula sa itaas hinawakan niya pa ito ng isa pang kamay. At madiing itutusok sa liig ng ating bida habang siya ay nakangiti lamang. Bumilog ang mata nito sa gulat. Na nagtatakang mabilis na naiwasan ng ating bida ang espada niyang kahoy na bumaon sa lupa. Na napasabi ito sa kanyang isip na ang ginawa niya ay ang lazy donkey roll. Napangisi ito habang pinagmamasdan siya at sinabi sa kanyang isip na hindi ko akalain na gagamitin niya ang ganoong nakakainsultong pamamaraan para umiwas sa atake ko. Dagdag pa niya na talagang ang ganyan ka, kakapal ang mukha. Hinanda ng ating bida ang kanyang paa. Mula sa likuran sinipa niya ito na napaungol sa sakit. Na makikita ang mukha nito na nasaktan na nagtalsikat ang laway sa bibig. Sinabi ng ating bida na malayo ang tinalsikan nito na hindi mo naman siguro inisip na gumugulong lang ako sa lupa ng walang dahilan, no? Mabilis na bumaling ito ng tingin na naiinis na sinabi sa kanyang isip na ginamit niya ang paggulong ng lazy donkey para lumikha ng kakaibang paraan ng pag-atake at saka sinugod ang aking likod na lubos na nakabukas. Na sinabi niya sa ating bida na ikaw na walang hiya ka, ang lakas ng loob ong gawin yon sa akin. Sinabi ng ating bida habang pinapagpagan ang kanyang damit na ang kapal ng mukha mo. Walang hiya. Humanda ka. Bakit lagi ninyong sinasabi ang mga parehong bagay? Dagdag pa niya na sa tingin ko, ganyan ang mga duwag, puno ng kayabangan. Lumabas ang ugat nito sa muka na sobrang naiinis na sinabi na ikaw na bata ka. At naglabas ng enerhiya na ikinabahala ng mga pangalawang disipulo sa kanyang likuran. At nilagyan nito ng enerhiya ang kanyang espadang kahoy. Napasigaw si Elder Mayong Chong na isang sword key. Na napasigaw din siyang Sobang na malinaw kung sinabi na dapat mong iwasan ang mga galaw na maaaring pumatay. Sinabi naman ng ating bida na tama. Yan ang mas nararapat. Na naiinis namang tumugon ito na isang hamak na unang klaseng disipulo ang naglakas loob na gawin ito na gawin sa akin. Hinampas niya ang may enerhiyang espada na makikita ang mga hiwa sa hangin habang sinisigaw na mamatay ka. Mabilis namang kumilos ang ating bida habang paparating sa kanya ang enerhiya na ibinato sa kanya nito. Napasabi siyang Sobang sa kanyang isip habang naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay na sa antas ng kadalisayan ng kanyang sword key, ang pagtalon doon ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Hindi ko ito hahayaang magpatuloy. Kailangan kong makialam. Nagulat siyang Sobang sa kanyang nakikita. Na ang mga hiwa sa hangin na ibinato sa ating bida ay walang kahirap-hirap niyang winasak habang papasulong. At ilang sandali pa tinutukan niya ito ng kaluban ng kanyang espada sa leg. Na ikinamangha ng mga pangalawang disipulo sa kanilang nasaksihan. Na hindi rin makapaniwala si Mayong Chon na napasabi na nagawa niyang wasakin ang sword key ng kalaban. Na napatulala na lang si Jin Gong sa kanyang nakita. Dagdag pa ni Mayong Chon na para maputol ang sword key, na isang martial master sa antas ng reflective key, ang taong iyon ay kailangang nasa mas mataas na antas. Habang nakalagay pa din ang kaluban sa liig nito, sinabi ni Mayong Chon na posible kayang si Jinmu ay nasa antas ng intent key. At sinabi ng ating bida na sa tingin ko, sapat na ito para malaman kung sino ang panalo. At tumigil na tayo dito bago pa malagas ang buhok mo. Na ikinainis naman ito sa kanyang narinig. At nagbago ang reaksyon ng muka nito at napasigaw na ikaw. Dinurog ang espadang kahoy at lumingon sa ating bida na sinigaw pa nito na walang hiya kang bata ka. At ang mga durog na espada nito ay nilagyan niya ng enerhiya. At muling sinigaw na pinalipad. Ang mga nadurog na espada na mamatay ka. Napasigaw din si Jegal Murin na nababaliw na ang tarantado. Nakangiwi ang muka ng ating bida habang hinaharang ang mga ito na napasabi sa kanyang isip na nalintikan na. At napalingon sa kanyang gilid habang sinisigaw na ang laki ng saklaw niya. Delikado ito. Na may mga durog palang espadang kahoy na papunta sa mga pangalawang disipulo na ikinatakot ng mga ito. Mabilis na naghanda si Mayong Chong at sinabi na hindi ito maari. Ngunit sa ilang sandali mabilis na humarang ang dalawa sa mga ito. At hinarang ang mga durog na espadang kahoy na papunta sa mga pangalawang disipulo na ikinamangha ng mga ito. At pagkatapos isa-isa nang bumabagsak ang mga ito.
Mabilis na napaluhod ang dalawa na napasukan ng dugo na mabilis na nag-aalala ang mga pangalawang disipulo at sinabi na kung ayos lang daw ba sila. Hindi naman makapaniwala si Mayong Chong na sinabi sa kanyang isip na sinalag nila ito. Ang enerhiya ng isang martial artist na nasa reflective ki level. Dagdag pa niya habang makikita si Chung Sang at Chung Wo na dapat ay mga pangalawang klaseng disipulo lang sila. Paano nila nagawa yon? Sinabi naman ng ating bida na hayop ka, seryoso ka ba talaga? Naglabas ng enerhiya ang ating bida na sinabi pa niya na pababayaan sana kita. Pero paano mo nagawang hawakan ang mga nakababata kong disipulo? Hindi ko yan papayagan. Nagulat siyang sobang sa pinapalabas na enerhiya ng ating bida at napasabi na ang umiikot na parang lambat na sword ki na yon ay ang sword intent. Ang isipin na ang isang asetiko na 2 taong gulang pa lamang ay nasa antas ng intent ki ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Murim. Muli na namang sumugod ito sa kanya habang sinisigaw na sino ka para magdesisyon kung kailan kami titigil. Asetikong bastos. Sinalubong ng ating bida ang palad nito dahilan ng pagkadaong palad nila. Hinawakan niya habang sinasabi na alam mo ba? Para sa mga taong bastos at hindi marunong lumugar. At pagkatapos pinisil niya ng mahigpit ang kamay nito na mapapakinggan ang pagsigaw nito ng sakit. Na makikita ang muka nito na nanginginig ang katawan na pinagpapawisan na halos pumuti ang mga mata. Itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamao na may enerhiya at sinabi niya na ang suntok ang pinakamabisang paraan para maipaabot ang gusto ko. Na malakas itong tinamaan sa muka. Na makikita ang muka nito na tila nawalan na agad ng malay. Hawak pa din ng ating bida ito sa kamay paulit-ulit niya itong sinuntok. Hindi makapaniwala siyang sobang samantalang si Jaigal Murin ay napapikit na lang ng muka sa kanilang nakikitang pagbugbog ng ating bida sa kanya. Halos maubos ang mga ngipin nito na tuluyan ng nawalan ng malay. Nabinitawan na siya ng ating bida. Hindi naman makapaniwala si Jaigal Murin na pinagmasdan niya ang kanyang alagad na nasa lupa at halos maubos ang mga ngipin. Nanlamig ito na pinagpapawisan sa nakita niyang pangyayari. Hindi talaga makapaniwala si Mayong Chong sa kanyang nasaksihan samantalang nakangiti lang si Jin Gong na naranasan niya na rin ang pagbugbog ng ating bida. At pagkatapos isinuntok niya ang kanyang kamao sa palad. At sinabi niya kay Jaigal Murin na tinatanggap mo ba ang naging resulta ng laban natin, pinuno ng sangay ng pamilya Jaigal. At dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata. Ika-56 na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabing muli sa kanya ng ating bida na tinatanggap mo na ba ang iyong pagkatalo? Nakatingin lang ito sa ibaba na sinasabi sa kanyang isip na si Mo Iksang ay natalo. Na makikita itong nakadapa sa lupa na sinabi pa ni Jaigal Murin na hindi lang niya sinubukang gumamit ng nakamamatay na galaw laban sa isang pangalawang klaseng disipulo ng sektang Wudang, kundi natalo rin siya nito. Pumikit pa nitong sinabi na natalo kami. Hindi si Mo Iksang, kundi ang sangay ng pamilya Jaigal laban sa sektang Wudang. At pagkatapos sinabi niya na ang sangay ng pamilya Jaigal ay tatanggap ng responsibilidad sa lahat ng naganap. Na masaya naman sila sa kanilang narinig mula rito. At pagkatapos ay naghiyawan ang mga pangalawang disipulo ng napakalakas. Sinabi ni Elder Mayong Chong na si Je, lahat kayo. Dalhin niyo si Chung Sang at Chung Wo sa mga kwarto at tawagin ang doktor. Natumugon ang mga ito na okay po Grandmaster. Napalingon ang ating bida nang tawagin siya. Mamula-mulang tumatakbo papunta sa kanya si Jin Gong. Nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na teka, saglit lang, hindi ito maari. Na mahigpit niyang yakap ang ating bida habang sinasabi ni Jin Gong na ang galing mo. Ikaw ang ilaw ng sektang Wudang. Na napasabi naman sa kanyang isip ang ating bida na bakit gustong-gusto ng mga taong ito ang yumakap. Bawal bang mag-asam ng babae ang mga asetiko kaya lalaki ang kanilang gusto? Natigilan sa pagyakap si Jin Gong nang tawagin niya ang ating bida. Tumugon siya at sinabi na bakit. At pagkatapos sinabi pa niya sa kanyang isip na oo nga pala. Nandito pa pala ang bastardong pulubi na ito. At sinabi sa kanya nito na sumunod ka sa akin, mayroon akong gustong pag-usapan sa'yo. Sinabi niyang sobang sa kanya na ang iyong martial arts. Saan mo ito natutunan? Nagtataka naman ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na bakit siya nagtatanong ng mga walang kwentang bagay. Saan pa matututo ang isang disipulo? Ng sektang Wudang ng kanyang martial arts,
kung hindi sa sektang wudang. Tumawa ang ating bida at sinabi niya na anong martial arts ang tinutukoy mo. Natinuro niya ang ating bida at sinabi na alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Huwag kang magpanggap na walang alam. Napaseryoso ang ating bida at sinabi niya na wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. At sinabi niya sa kanyang isip na ang lintik na matandang yon. Ano ba ang pinagsasabi niya, seryoso? Pagkatapos kong maging disipulo ng sektang wudang, hindi ko na ginamit ang martial arts ng masamang sekta. Napasigaw siyang Sobang at sinabi na siguradong ginagamit mo ang kanilang mga kasanayang pang martial arts. Napatakla ito at mabilis na iginalaw ang mga daliri. At hinarap niya ang kanyang palad sa ating bida. At naunawaan na ng ating bida ang gusto niyang sabihin sa kanya at sinabi na iyan ay na napasabi siya sa kanyang isip na hindi ba't iyon ang palm art mula sa matandang lalaki na nakalaban ko sa Moonless Pavilion. Sinigaw pa sa kanya niyang Sobang na bata. Sigurado akong magkakilala kayo. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na bakit galit na galit siyang Sobang. At paano niya nalaman ang palm art na ginamit ng matandang lalaki? Sinigaw pa nito sa kanya na sabihin mo sa akin. Bakit mo alam ang martial art na yon? Sinabi sa kanya ng ating bida na sa totoo lang. Na lumipas ang ilang sandali sa pagkwekwento ng ating bida sa kanya. Na makikita ang silid na muli na namang sinabi ng pasigaw niyang Sobang na ginaya mo lang ang nakita mo. Hindi makapaniwala ito at sinabi sa kanya na imposible yan. Ginaya mo ang motionless force. Motionless force. Isang martial art mula sa gitnang kapatagan na ginagamit ng mga taong kilala bilang sila. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na 3 buong taon ang ginugol ko para magawang gayahin ang kanilang martial art. Talagang imposible itong gayahin matapos makita ng isang beses lang. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na inaasahan mo bang maniniwala ako dyan? Dagdag pa niya sa kanyang isip na pero ang mga mata niya. Sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling. Na sinabing muli niya sa kanya na sige kung ganon. Kukumpirmahin ko kung nagsisinungaling ka. Gumawa ng kanyang kasanayan habang sinasabi na tingnan natin kung magagawa mong gayahin ang martial art na ito. Na sinabi naman ni Elder Mayong Chong na pakiusap, Ginoo itigil mo na ito. Habang pinatigas niya ang kanyang mga daliri. Mabilis siyang pasugod sa ating bida. At ibinuka ang kanyang palad sa kanyang harapan. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ang baliw na matandang yon, gagamitin niya ang heart crush. Makikita ang kanyang kamay na humarang na sinasabi na heart crush. Isang nakamamatay na kasanayan na kayang durugin ang mga puso o anumang bagay na walang anyo, tulad ng tubig. Na makikita ang ating bida na nahihirapan sa pagharang nito. Dagdag pa na isang atake na nagiging mas nakamamatay habang mas maraming lakas ang ginagamit. Na ang palad niyang Sobang ay malapit na sa dibdib ng ating bida. Napasabi si Jingong na binalot ng enerhiya ang kanyang kamay. Napasabi naman sa isip ang ating bida na base sa enerhiya na ginagamit niyang Sobang, parang wala siyang intensyon na patayin ako. Isa ba itong uri ng pagsubok? Nakapikit ang kanyang isang mata na sinabi pa niya sa kanyang isip na dahil hindi niya ginagamit ang buong lakas niya, kaya kong tanggapin ito. Pero kung magkamali ako kahit kaunti lang, madudurog ang mga buto ko sa dibdib. Na makikita na mabilis niyang pinapaikot ang kanyang kamay. At isang malakas na hangin ang namumuo sa harapan niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong mag-relax at sumabay sa daloy ng heart crush. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung ibabaling ko ito sa kabilang direksyon, kung gayon. Nagulat siyang Sobang na napasabi na ang heart crush energy. Dagdag pa nitong sinabi sa kanyang isip na normal lang na kumalat ang enerhiya dahil ang daloy ay pumunta sa kabaligtarang direksyon. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na kumusta yon, walang modong matanda. Nagulat siyang Sobang na napasabi sa kanyang isip na paano nangyari ito. Kahit hindi ko ginamit ang buong lakas ko, hindi lang niya sinalag ang heart crush, kundi ikinalat din niya ang enerhiya nito. Napanandaliang natahimik ito na nakatingin ang ating bida sa kanya. Sinabi nito habang nasa tapat pa rin ng dibdib ang kanyang kamao na sino ka ba talaga? Nabiglang tumalsik ang ating bida na pinagtatakahan niyang Sobang. Napasigaw si Jingong at si Elder Mayongchon na Jinmu. Hindi naman makapaniwala siyang Sobang na nagtataka. Na makikita ang ating bida ay tumama sa pader at humandusay sa sahig. Na napasigaw si Elder Mayongchong na Ginoo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Ha?
Na napasabi siyang sobang sa kanyang isip na makikita ang ating bida na nakahandusay sa sahig na sigurado akong bahagya ko lang siyang hinawakan. Habang nakahandusay ang ating bida sa sahig, mumisi siya na may pilyong reaksyon sa kanyang muka. At dito na po nagtatapos ang ika-56 na kabanata. Ika-57 kabanata sa pagpapatuloy. Tinayo ni Jingong ang ating bida at sinabi niya na nasaktan ka ba ng sobra. Pinagmamasdan iyang sobang ang kanyang kamay, sinasabi sa kanyang isip na wala akong balak na saktan siya. Dagdag pa niya habang namuti ang mga mata na gusto ko lang ipakita sa kanya ang heart crush ng sekta ng pulubi na ipinapasa ng may lubos na lihim at tingnan kung magagawa niyang gayahin ito. Napabulong pa ito na sobrang lakas ba ang ginamit ko. Pinagpag ng ating bida ang kanyang damit habang sinasabi na ano sa tingin mo ang ginagawa mo. Tumingin ang ating bida sa kanya pati na ang dalawa na sinabi pa niya na kahit isa ka sa mga nakatatanda sa murim. Paano mo nagawang manakit ng mga tao ng biglaan? Sobra naman ito. Natumugon ito sa kanina, teka, hindi ko ito sinadya. Sinabi pa niyang sobang sa kanyang isip na kinakailangan ko munang kumpirmahin ang kanyang kainosentehan. Para magawang ikalat ang enerhiya ng heart crush, kailangan niyang maging napakalakas. At sinabi nito sa ating bida na pwede mo bang subukang gayahin ang ginawa ko? Tumugon ang ating bida sa kanya na ano ang pinagsasabi mo. Sumagot sa kanya ito na ang tinutukoy ko ay ang martial arts na ginawa ko kanina. Napasabi sa isip ang ating bida na ang bastardong pulubi na ito, punong-puno ng hinala. Talagang sisiguraduhin mo ang lahat, ano? Nabiglang pumasok si Elder Mayonghong at sinabi na nakakatanda. Ano ang pinagsasabi mo? Una, inatake mo si Jinmu ng biglaan, at ngayon pinapagawa mo sa kanya na gayahin ang ginawa mo. Na makikita ang ating bida sa likod nito na nag-iba ang reaksyon ng muka. Sinabi pa ni Elder Mayongchong na kinikilala ko na si Jinmu ay labis na may talento. Ngunit paano magagawang sundan ng sinuman ang isang martial art ng perpekto mula sa isang beses na pagkakita lamang? Pagkatapos umabante ang ating bida at sinabi na bakit ko kailangang gawin ang ginawa mo. Na nagulat naman si Elder Mayongchong sa kanyang gilid na napasabi na Jinmu. Sinabi sa kanya niyang soba na ito ay dahil kinakailangan mong patunayan na nagamit mo ang motionless force sa isang sulyap lamang. At kung hindi ko magawa ang ginawa mo? Tanong ng ating bida sa kanya. Na sinabi sa kanya niyang sobang habang napapaisip na kung gayon, ikukulong ka sa Orthodox Murim Alliance at pahihirapan para makuha ang mga sagot. Na naiinis na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ikaw na malupit at walang batas na bastardo. Hayagan mong pinag-uusapan ng torture. Na sinabi ng ating bida sa kanya na kaya ang kailangan ko lang gawin ay gawin ang ginawa mo, tama. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na heart crush. Akala mo hindi ko kayang gawin ang ganito kasimpleng bagay. At napaseryoso siya ng muka at naghandang patigasin ang mga daliri habang sinsabi pa niya sa kanyang isip na isa itong martial art na nakita ko ng ilang beses sa nakaraan. Mas madaling gayahin ito kaysa sa motionless force. Dagdag pa niya habang pinapaikot ang kanyang kamay na kung ako talaga ay isang batang asetiko lamang, maaaring nag-iba ang mga pangyayari, ngunit hindi ako. Nagugulat naman sa kanyang nakikita siyang sobang sa ginagawa ng ating bida. At napasabi ito sa kanyang isip na ang daloy na yon. Talaga bang nagagawa niyang isagawa ang isang martial art na nakita niya sa unang pagkakataon? Hawak ng isang kamay niya ang isang braso, sinabi niya na sige, gagawin ko na. Mabilis na sumugod ang ating bida sa kanya samantalang napasabi naman siyang sobang na teka lang. Malapit na ang palad ng ating bida sa kanya na tumama. Mabilis naman itong napadistansya sa kanya. Natumalon pa atras. Ngunit tumalon din ang ating bida pasulong upang habulin ito. Na makikita ang muka niyang sobang na napangiwi nang malapit na namang tumama ang palad ng ating bida sa kanyang dibdib. Nagulat siya at napasabi na siya daw ay nawala. Ang ating bida pala ay pumunta sa gilid upang doon niya ipakawala ang ginaya niyang atake kay Yang Sobang. Napasabi naman ang ating bida na buwisit. Napakabilis niya. Nakangiwi ang muka niyang sobang na sinabi pa nito sa kanyang isip na hindi lamang niya ito ginagamit, kundi binabago pa niya ito. Ilang sandali pa nasugatan ang kanyang pisngi na makikita ang dugo ay tumalsik. Dagdag pa niya sinabi habang makikita ang ating bida na kailan ang huling pagkakataon na naranasan ko ang ganitong sakit. Na siyang sobang ay napatingin sa kanyang pisnging nasugatan.
Nanlaki naman ang mga mata ng ating bida nang gumanti ito sa kanya na malapit na siyang mahawakan nito. Umiwas naman ng bahagya ang ating bida upang ang ginawang atake niyang Sobang ay tumama sa kanyang balikat. At pagkatapos malakas siyang napatilapon sa malayo na napasigaw si Jin Gong at si Mayong Chong na Jinmu. Tumama ang ating bida sa pader na napaungol ng sakit. Napasabi naman siyang Sobang sa kanyang isip na shit. Sumalakay ako pabalik ng totoo nang hindi ko namamalayan. Napasigaw naman si Jin Gong na Ginoo. Ginagawa lang ni Jinmu ang pinapagawa mo, hindi na kailangang umabot pa dito, di ba? Na nag-aalalang hinahawakan naman siya ni Elder Mayong Chong. Sinabi pa ni Jin Gong kay Elder Yang Sobang na si Jinmu ang mahalagang liwanag at kinabukasan ng sektang Wudang. Kung hindi ka agad magsusori kung gayon. Nabiglang umubo ng dugo ang ating bida. Na hindi makapaniwalang sinabi naman ni Elder Mayong Chong na o Diyos ko, nag-ubo siya ng dugo. Mukhang nagtamo ka ng mga internal na pinsala. Ano ang gagawin natin? Na napasabi naman si Elder Yang Sobang sa kanyang isip na teka muna. Hinampas ko ang balikat niya pero nagtamo siya ng mga internal na pinsala. Parang pamilyar ang eksenang ito. Napaseryoso siya ng tingin na sinabi pa sa isip na ang batang asetiko na iyon ay nakaramdam ng panganib ng likas at gumalaw ang kanyang katawan ng naayon. Palagay ko, ang aking enerhiya ay napunta sa aking atake nang hindi ko namamalayan. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ko. Bilang isa sa mga nakatatanda na kumakatawan sa Orthodox Murim Alliance. Hindi ko lamang sinubukan ang isang batang asetiko mula sa sektang Wudang, kundi nagdulot din ako ng mga internal na pinsala sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na humihingi ako ng tawad. Nagawa ko ito nang hindi ko nalalaman. Sinabi naman ng ating bida na may maamong muka na Ginoo. Tumugon ito na bakit? Sinabing muli sa kanya ng ating bida na nagtitiwala ka na ba sa akin ngayon? Na nag-aalalang tumugon si Elder Yang Sobang na sa tingin ko. Na isang bokal na suka ng dugo ang lumabas sa bibig ng ating bida na hindi makapaniwala si Elder Yang Sobang. Tumawa siya at sinabi na napakagaan ng pakiramdam. Hindi ko alam ang mga dahilan ng iyong mga hinala, ngunit natutuwa ako na wala na ang mga ito. Nakatingin ito sa kanila na sinabi na yon ba? Habang inaalalayan ng ating bida ng dalawa, sinabi pa niya na magpapahinga muna ako. Ang aking mga internal na pinsala ay medyo seryoso. Natumugon si Elder Yang Sobang na okay, sige. Napasabi pa ito sa kanyang isip na maaari siyang makaramdam ng sama ng loob sa aking ginawa, ngunit napakatahimik at magalang siya. Hindi ko akalain na masasaktan ko ang ganitong mabuting binata ng 2 beses. Napatingin siya sa itaas na sinabi pa sa isip na seryoso, nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali. Habang papaalis siya makikita ang muka ng ating bida ng ngiting tagumpay. At mumisi ng masama at sinabi sa kanyang isip na bastardong pulubi. Kahit anong gawin mo, sumasayaw ka lang sa palad ko. Dagdag pa niya na nasa antas pa lang ako ng sword intent sa ngayon. Hindi ko pa kayang tapatan siyang Sobang. At kung hindi ako sapat na malakas, wala akong ibang pagpipilian kundi ang dumaya. Kahit na kaya kong iwasan ang kanyang atake, sinadya kong tanggapin ito. Lumilipad palayo sa bahagyang paghawak ng kanyang kamay. At nagpapanggap pa ng pag-ubo ng dugo. Pinahiran niya ang kanyang bibig habang dinilaan ito na sinabi pa niya sa kanyang isip na bilang kapalit, nagawa kong pawiin ang kanyang mga hinala at nakuha ko pa siyang magkaroon ng utang na loob sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang naglalakad sila papalayo na isa sa pinakamakapangyarihang nakatatanda sa Orthodox Murim Alliance, siyang Sobang. Sigurado akong magagamit ko siya sa hinaharap. Nakangisi siya ng masama habang napatingin sa kanya sina Jin Gong at Elder Mayong Chong na sinabi pa niya sa isip na sisipsipin kita ng dahan-dahan hanggang sa matuyo ka ng tuluyan. At dito na po nagtatapos ang ika-57 kabanata.